Hi, hello po mga kababayan ko. Alam nyo, natuwa ako today kasi yung nakaraang video ko na ni-restrict, ginawa nila ng manual review for 7 days daw, pero actually 2-3 days lang eh. Ayun, nag-email sa akin na wala namang problema. Lagi pong ganyan. Wala namang problema pero nire-restrict. Hindi ko tuloy ma-post ng on time. So pinost ko na po kanina kasi wala naman daw issue. Ngayon, kaya medyo naano tuloy ako mag-vlog na kasi baka kumamaya bigla na lang na kagaya ng ibang vloggers na bigla na lang nawala ang channel nila, na ang laki-laki na ng kanilang subscriber count. Kagaya kay Manong Dante Maravillas. Kilala niyo naman si Dante Maravillas na matino mag-vlog, hindi nagmumura, professional, maayos ang content. Pero nakapagtataka kung bakit natanggal ang kanyang channel. Kaya sabi ko, baka kung yun ngang professional na vlogger, professional mag-content, natatanggalan ng channel na walang paliwanag, what more yung naisip ko tuloy, baka pag malaki na ang channel mo, baka sadyang tinatanggal. Pero yan, nag-create ulit siya, tatlo na tuloy ang kanyang channels. Siguro kailangan ko rin mag-create ng isa pang channel, baka bigla na rin akong mawalan. Sayang naman yung pinagtrabahuhan. My goodness naman, YouTube. 1 year ko namang pinaghirapan. Huwag naman. Tsaka ito yung platform ko para makapag-air ako ng aking mga reaction at opinion sa mga issues. Kaya wag naman, di ba? Oh, demokrasya. Sabi nga ni Robin Padilla, demokrasya, tol. So ngayon, happy ako kasi na-post ko na uli yung tungkol dun sa 17 ridiculous conditions ni Kibuloy. Okay? So ngayon, actually po, may mga nangyayari na magkahalong nakakatawa, nakakagalit, nakakainis, nakakatakot. Alin po ito? Ito po ba yung siguro last day nilang prayer rally kuno na naman. Alam niyo yung salitang prayer rally, masyado nang naaabuso. At saka itong liwasang Bonifacio, sa ngayon po ay naaabuso rin. Di ba ang liwasang Bonifacio dapat sagradong lugar? Dahil ito po ipinangalan kay Andres Bonifacio. Lumaban para sa kalayaan ng bayan natin. Pero sino ang mga nagrarally dyan? Nagrarally para ipagtanggol ang isang abusadong anak ng Diyos? Tapos gustong magpabagsak ng gobyerno? Yan ba? Di ba? Ewan ko para sa akin nababastos po yung alaala ng bayaning si Andres Bonifacio. Okay. Actually, marami pong content na magagawa dito sa isang event na ito. Kung pagsasabay-sabayin ko po na i-content o bibigyan ng reaksyon, masyado pong hahaba. Ayoko magkahalo-halo, kaya isa-isa lang po Tsaka gusto ko nga po na maigsi lang ang aking video. Kasi ako mismo na ayoko po manood sa mga vlog na pagkahaba-haba, mga isang oras mahigit. Tapos ang issue, ang subject, iisa lang naman. Pero ewan ko ba kung bakit humahaba ng gusto. Well, ako kasi, ewan ko sa iba, pero ako kasi gusto ko, maigsi lang. Kaya ako actually, pag ako nanonood ng video, yung maiigsi lang. Gusto ko kasi yung main topic, anuhin ka agad, discuss agad. Wala nang mga actually, naiinis ako doon sa mga ang haba ng ang dami-daming nagpapabati.
well, siguro, okay naman yung pababati kasi siyempre, ano yun sa connection, rapport with the subscribers. Palibasa kasi Sultana, hindi ka nagla-live. Magla-live ako pag natutunan ko na. Actually, excited na rin ako na mag-live eh. Kasi parehas lang. Hindi ko naman ini-edit. Paka video ko, post na. Wala edit. Bakit ko naman i-edit? Ano, para pagandahin. What you see is what you get. Parang ang live lang eh. So, sabi ko po, maraming topic na pwedeng i-content. Kasi maraming mga, ano dito eh, actors, maraming participants. Hindi pwedeng pagsabay-sabay na bigyan ng reaksyon. Ang bibigyan ko po ng reaksyon na uunahin ko ay itong si BP Sara. As we know, nandoon po siya. Present siya doon sa rally, prayer rally daw, na wala ka namang nakitang nagdadasal. As usual, ang mga prayer rally ng Duterte ay puro politika. Political rally, hindi prayer. Pwede ba? Mayaya naman po tayo sa Diyos. Huwag naman nating ginagamit ang Diyos tungkol dyan sa mga, actually, prayer rally tapos nilalapastangan ang ilang tao. Hindi ko nagustuhan yung mga pinaggagawa ng mga nag-attend doon. Okay, mag-focus tayo kay BP Sara. Alam po natin na ang Pangulo at yung asawa ay wala dito sa ngayon. Wala sa Pilipinas. Nasa working visit. Nagtatrabaho. Nandoon sa Germany, sa Europe. Dahil sa trabaho. Pero itong Vice President, hindi ba? Naghatid pa nga siya. Naghatid siya sa airport at inihabilin sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos yung bansa. Ibig sabihin, ginawa siyang caretaker, tagapamahala, caretaker. To take care of the country while he is away. Tapos, muntik ng ang gagawin nila, lulusob sa Malacanang, para ano? Sasamantalahin, wala doon yung Pangulo. Kayang-kaya nilang agawin kasi wala doon yung Pangulo. But, in another thing, kumbaga, buti nga na wala doon ang Pangulo kung lumusob sila. Kasi, ibig sabihin, kung lulusob sila at anong gagawin nila sa Pangulo, papatayin nila? Kagaya nung ginawa nila noon sa Marcos family noong 1986. Pilit nilang palalayasin. Buti nga wala doon ang Pangulo. Ibig sabihin, kung nasaan ang Pangulo at lumusob sila doon, naka-safety nga po ang Pangulo dahil nasa abroad. Hindi nila magagalaw. But at the same time, mananatili siyang Pangulo. He is still the duly elected president. Kahit na sino pa ang lumusob dyan sa Malacanang. Hindi pa po. Parang ang kakapal ng mukha. Lalo na itong si Sara Duterte. Ikaw, Vice President, bago umalis ang Pangulo, inihabilin sa iyo ang bansa. Ikaw muna ang pumalit sa akin. Pero anong ginawa nyo? Kasama ka doon sa Liwasang Bonifacio na gustong natural. Sinong hindi mag-iisip, nakasabwat ka sa planong paglusob sa Malacanang. Nandoon ka eh. Mga kaalyado mo, magulang mo, tatay mo ang nandoon na nagpo-provoke sa mga tao. Yung kay Duterte po, separate content po yon. Marami tayong pag-uusapan dyan. Dito lang muna tayo kay Sara kasi gusto ko maigsi lang eh. Biruin mo ang sobrang kapal nito ni Sara Duterte. Kung may hiya itong si Sara Duterte, hindi siya mag-a-appear doon. Kung may hiya kaso ang kapal ng mukha. Yung tatay niya nagsisisigaw doon na
Pinagmumura na naman yung Pangulo. Napaka-plastic ninyo, napaka-plastic mo, Sara. You are so hypocrite. May pahatid-hatid ka pa sa Pangulo, pabeso-beso ka pa. Pero sinasaksak mo pala sa likod. Ahas! Yan po ang tunay na ahas. Nanunuklaw sa likod. Inihabilin sa iyo yung bansa, tapos ngayon, lulusubin ninyo yung Malacanang? Natural kasama ka dun sa lulusob. At ikaw ang iuupo. Pero bakit hindi nyo itinuloy? Sana itinuloy nyo. Para nagkabumbahan na doon. Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa inyo kung tinuloy nyo yung paglusob. Pero nakapagtataka po kasi mga kababayan, bakit hindi nila itinuloy? Oh. Napakakapal. Walang hiya po ang mga ito, lalo na itong pamilya Duterte. Alam na alam ninyo na kung tatalsik mawawala sa pwesto si Bongbong Marcos, tiyak na ang papalit ay yung anak mo, Digong. Kayo ang uupo. Tapos, di ba, ang kapal ng mukha? Ito na po ang pinakamakapal ng mukha na pamilya sa buong mundo of all time. Saan ka makakita na ang anak mo, Vice President, tiyak na ikaw ang papalit kung mawawala yung nakaupong Pangulo? Tapos kayo ito mismo ang gumagawa ng paraan na patalsikin yung nakaupong Pangulo nang sa ganun na ipalit yung anak mo? Di ba sobrang kakapalan ng mukha yun? At ikaw, Sara, ano ka ba talaga? Nag-iisip ka ba? Ikaw na Vice President, yung tatay mo na nanawagan sa taong bayan na patalsikin si Bongbong Marcos? Tapos ikaw ang papalit? Pangiti-ngiti ka pa dyan. Sobrang kapal ng mukha ng babaeng ito. Sayang, maganda ka pa naman. Gagandahan pa naman sana ako sa iyo kasi kamukha mo si Judy Ann Santos eh. Nagagandahan ako sa mukha ni Judy Ann Santos. Inihabilin sa iyo yung pamamahala sa bansa, tapos pagpaplanuhan ninyo na lulusubin yung Malacanang para agawin yung kapangyarihan, agawin yung posisyon nung naghabilin sa iyo. Nasaan ang kahihiyan? Walang hiya. Mga walang hiya na akala mo naman yung buong taong bayan ay naghihintay sa pag-upo mo. Excuse me, kayo-kayo lang na mga taga Davao ang gusto na maupo si Sara Duterte sa Malacanang. Tinanong nyo man lang ba ang buong taong bayan sa buong Pilipinas from Apari to Hulo? Davao lang naman ang may gusto sa inyo eh. Well, meron din naman palang mga taga-ibang lugar, kagaya ni Robin Padilla, Bicolano nga yun eh. Pero, balita ko hindi naman nga yan paborito dyan sa Camarines Norte. Pabikol-Bicolano lang. Nakakahiya ka? Hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa dyan sa pagiging Bicolano mo, Robin. Kinahihiya kita. Kasumpa-sumpa na Bicolano. Lalo nyo mga kababayan, dito sa nakikita natin, kayo ba? Ano ba ang nakikita nyo? Ano ba ang assessment ninyo kay Sara Duterte? Ito ba? Ganitong klaseng tao ang gusto ninyong pumalit kay Bongbong Marcos na napakatinong Pangulo, napakatinong nagtatrabaho? Itong halatang walang laban ng utak eh.
nyo mga kababayan, hindi sa panglalait ng tao, ha. Hindi ako manlalait kung ordinaryo kang tao. Hindi eh. May ambisyon ka na maging pangulo ng bansa. Pero ano ka? Ako sa tingin ko, wala itong kautak-utak. Halata naman eh. Hindi sa pag mag-speech eh, parating nagbabasa. Kung magbasa nga eh, parang akala mo grade 1 kung magbasa. Talo pa ng grade 1 eh. Pa-cute masyado. Masyadong pa-modesty. Kala mo naman eh, nasa loob ang kulo. Kung alam lang natin kung ano talaga mga nakatago na karakter niyan, pa-sweet-sweet ko, no? Kunwari eh, mahinhin. Ako ayoko ng pangulo na bubo, walang utak. Yung bang tuwing magsasalita sa harap ng publiko, eh, parating nagbabasa. Ano yun? Para sa akin kasi, kung magsasalita ka sa tao, kailangan galing sa puso. Hindi yung galing sa isang script na ibang tao ang gumawa. Ibig sabihin nun, hindi yung galing sa puso mo. Ay, ang ingay ng aso. Tapusin ko na po muna. Baka ang lakas ng aso. Basta ako, nabubwisit ako kay Sara Duterte. Napakakapal ng muka na sumama-sama pa doon sa nagrarally na kontra gobyerno. Gustong patalsikin ng gobyerno. Sobrang kaplastikan po. Pahatid-hatid kay Bongbong Marcos. Pabeso-beso. Pakamay-kamay, payakap-yakap. Pero sa likod pala, sinasaksak ang Bongbong Marcos sa likod. Yan ba ang gusto ninyo maging Pangulo? Excuse me. Tapusin ko na po kasi sobrang maingay itong aso. Thank you for watching and I'll see you later in my next vlog. Peace.